than the ICC. Of course, sir. Of course, and they can have the special prosecutor or whatever. Sila na ang mamili. The administration, kung sino man na nandyan, will have a choice of what prosecutors, kung anong tawagin nila, o create a special court. Wala akong problema, sir. Congress can do it. They can enact a law creating a special, and they can go back to the so-called crimes that I committed, and I will willingly submit. Pag sinintensyahan ako ng korte, sir, ng Pilipinas, okay ako. Even if it is really against my freedom. Okay, Mr. President. Although I hinamon ni Rodrigo, dating Pangulo po yun, Rodrigo Roa Duterte, ang Kongreso. No? Bumuo kayo ng espesyal na korte at doon nyo litisin ang mga kasong inaakusa sa akin na magkaalaman. At gusto ko, Korteng Pilipino, di ko sa Korteng Puti. May sisi po, halos mga black sang... anyway, ang huhusga sa akin. Hey, good morning mga kapwa ko subiranong mamayang Pilipino. Lalo tigit ang aking mga kahanay sa hanay ng 99.9%. It's sa puwerang mga Pilipino. Ako pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. 6-2, Kikilatis Lagari po lamang. At syempre pa, handang maglingkod sa Pilipino sa mandako ng mundo. At wala pong kaduda-duda na ito pong ating Juror Advocacy ang pinaka-salbasyon ng ating nasyon. Syempre ng 99.9% masangit sa puwera. O Itzapuerang Pilipino. Kasama na dyan, siyempre marami dyan masa. Pero yung 0.01 of 1% ay matutuldukan ng kanilang pamamamayagpag sa pagnanakaw sa kaba ng ating bayan. At sa kapariwaraan natin mga sandamakmak na Itzapuera. And so, yun nga po ang hamon ni Pangulong Duterte. Bakit naman hinamon niya gano'n ng Kongreso? Kongreso ay yung mababang kapulungan at ang Senado. Dalawang kapulungan po ang meron tayo sa Kongreso, paalala namin po. Bakit hinahamon niya ng gano'n? Tuloy yung aking hinala medyo tumatama. Ang hinala ko na ito, ang mga pagdinig na ito sa Senado at sa Kongreso ay ploy. Kumbaga muro-muro lang, sinakulo lang para maabsuelto si Digong, si Bongbong, si Bato, at iba pa nila mga kasabwat, si Pulong, si Mans Carpio, at yung mga kasapakatin nila mga kawatan sa buong pamahalaan. Damay na rin po yun doon. No? So, espesyal na korte. Sa ilalim ng hukuman, trial by jury pa rin po yun. No? Trial by palakasan pa rin po yun. No? Now, ano ba ang pwedeng posibleng mangyari? Pwedeng patulugin ng ang mga kaso sa korte. Till kingdom come. Pwede nga siyang magbasampahan ng prosecutor. Di ba? Paano siya sasampahan ng mga prosecutor? Ang dami niyang mga tanim-tutar yan sa Department of Justice. Maging sa Korte Suprema. Marami siyang mga tanim-tutar yan. Well, kung magbabago,
ang kanilang pananaw, ang kanilang puso't damdamin, ang kanilang sentido komon, no, nitong mga tuta, rin tanim tuta sa Korte Suprema, remains to be seen. No? Abangan natin doon sa kurbada kung talagang babaguhin na nila ang kanilang, alam mo na, modus operandi. No? So, sa yun, pwedeng huwag siya masampahan, patulugin sa DOJ ang kaso. Pag nasampahan man siya, pwedeng malabnaw. Oh, malabnaw na nga yung kaso, patutulugin pa doon sa hukuman. Oh, hindi naman siya ngayon na opisyal, so Department of Justice na magsasampa sa kanya ng kaso. Pero, well, tuskoin yan kasi nangyari yung kaso, opisyal pa siya, kasi Pangulo pa siya. Nangyari yung mga kriminalidad. So, I don't know kung paano nila resolbahin yun. No? Well, anyway, kahit nasa DOJ pa yan, mapunta, no? At sa ombudsman, kung sa ombudsman, tuloy sa Sandigan Bayan. Kung sa DOJ, tuloy yan sa mga regional trial courts. Ano po? Kahit saan nila dalhin na kaso, sa DOJ man, o sa Office of the Ombudsman, isa lang ang bagsakan yun. Hukumang trial by palakasan. Siyempre, maraming tanim tuta. Sa mapanig dyan si Digonggong. Ano ho? So, ayan, kaya gustong-gusto niya. Nasa hukumang trial by palakasan, litisin ang kanyang mga kaso. Parang walang iniwan ito sa kwento ni Pagong, ni Matsing, at ni Pagong. Ayaw niya doon sa ICC sapagkat sa ICC demokratikong proseso ang umiiral. Umiiral. Cheers, umiiral. So, yaman din lang at napag-usapan na natin yung demokratikong proseso, no? Atin po igiit. Kumbaga sa wikang English, confront corruption, demand democracy. Diba? Igiit po natin sa mga mambabatas, sa mga congressman at sa mga senador, kinatawan ng mamamayan, sa mababang kapulunan at sa mga senador sa Senado. Hey, senadores at kinatawanis. Abay, pakinggan ninyo, sinasabi ni Duterte, pagbigyan ninyo, mag-create ng espesyal na korte. Yung pinaka-espesyal, siyempre. As in, amindahan nyo ang Bill of Rights. Amindahan ang Bill of Rights. Section 14, paragraph 1, lagay nyo doon, walang sino man ang maaring panagutin sa krimen. Maliban na lamang kung merong formal na akusasyon o kaya ay sakdal na formal din siyempre. Mula sa grand jury of the people, by the people, for the people. Paragraph 2, Section 14 pa rin po ito, Bill of Rights, Artikulo 3. Paragraph 2, lahat ng mga akusado ay kailangang bigyan ng karapatan sa pampubliko, mabilis, at walang kiling, patas na paglilitis sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at randomly selected o idadaan ang proseso ng pagpili sa loterya, raffle. At yun doon sa trial jury, yung mga trial jurors na prospective, dadaan pa yan sa pagkilatis ng prosecution, defense lawyer at ng judge para mapili at ma-impanel nila yung 12-man trial jury, walang bias sa magkabilang panig, siyempre.
Yan po ang makademokrasyang proseso ng due process of law. Proseso na, may due process pa, no? Kalakaran, patakaran, kinopya. Yan pong ating Article 3, no? At particularmente, yung pong aking binanggit na Section 3, kinopya lamang po yan. Sa United States, amendment to the United States Constitution. Unang-una, yun pong Fifth Amendment na ang nakasaad, Fifth Amendment to the US Constitution. Malinaw nakasaad eh. Na walang sino man ang maaring panagutin sa infamous crime. Maliban na lamang kung meron pong presentment o formal na akusasyon o kaya ay indictment, sakdal mula sa mga grand jurors. 23 katao, mga grand jurors po, mga pangkaraniwang tao, randomly selected, ang kumikilatis kung may probable cause ba o wala. So, minalin nila ang pagkopya, pinilipit doon sa section 1. Paragraph 1, section 14. Nilagay lang nila na walang sino man ang pwedeng panagutin sa krimen na hindi dumadaan sa due process of law. Hindi na binigyan ng demokratikong kahulugan ang due process of law, which is siyempre karapatan sa grand jury o grand jury lamang maaring mag-akusa o kaya ay mag-hain ng sakdal laban sa sino mang ungas na mga kawatan, diba? Mga kurakot, ungas na mga human rights violators, ungas na mga land grabber, ungas na mga drug protector o protector na sila din yung dealer, pambirang pati. So, paano mo papalagot yan? Sila nagdidikta kung ano ang due process of law. Diba? So, madalas kaysa minsan, hindi po sila na hahainan man lang ng sakdal. Wala. Nada. At doon naman sa paragraph 2, kinopya din nila pero pinilipit lang. Ano po yun? Ang sino mang nasasakdal ay dapat pagkalooban ng pampubliko, mabilis at paglilitis na walang kinikilingan sa hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Meron pa nga pang 7th Amendment Ito maganda riyan. Anumang desisyon, verdict na inilapag ng jury ay hindi maaring pilipitin, hindi maaring baklasin, o retokihin ng kahit na anong korte. Kasama na ang Korte Suprema. Iyan ang beauty ng hukuman trial by jury. Now, magbigay tayo ng magandang halimbawa ng kabuktutan ng hukuman trial by palakasan. Ito po si dating Senadora Laila de Lima. Halos 7 taon na humimas sa rehas sa mga gawa-gawa at inventong akusasyon ng Duterte de Gonggong administrasyon. No? Rino naman ito. Kitang-kita. Lahat ng kaso niya. Lahat ng mga akusasyon sa kanya gawa-gawa. Si Wigiri, naku Wigiri, magpaghandaan mo na. Didimanda ka ng kriminal at sibil na mga kaso para bayad ka. Nung pinsala na nagawa mo kay Senadora Laila de Lima, hindi lang si Wigiri, maraming iba pa. I don't know kung yung mga nagsiwalat, yung mga bumaliktad, umamin na sila ay pinressure lamang, coerce, diba? Under duress. Kung isasama din sa mga kaso. Talagay ko isasama din sa mga kaso pagkatapos ay gagawin silang para magawa sila mga state witnesses. Kasi marami sila no ha?
Di ba paano yung mga nakakulong? Naku, yung ibang nakakulong, namatay na daw sa COVID eh. Ano kaya yon? Pinatay o pinatakas? Pwede ha? Posibleng pinatakas sila. Posibleng yun ang kanilang deal. O kaya sila sumang-ayon na kumbaga ilubog si Senadora Laila de Lima. Pambirang pati. O isa pang magandang halimbawa, nakabuktutan sa Hukuman Trial by Palakasan. Sina Enrile. Abay, kita mo yun na. Ang kaso naganap 2004. Okay. Sila ay nasampa ng kaso 2014. 10 years. Isang dekada. Ha? Bago sila nasampa ng kaso. At panibagong isang dekada, bago natapos puno ang presentasyon ng prosecution. Na sinabayan naman ng paghahain nila ng demurrer to evidence. Ay sabi nila, walang katurya-turya, walang batayan, walang sustansya. Ang mga ebidensya laban sa amin, kaya judge, sabi nila sa Sandigan Bayan, mga justices, bigyan nyo kami ng due process of law. Ha! Due process of law. Sa magkanong halaga kaya? Hindi natin alam. Sila lang nakakaalam noon. Pero, wala sa ebidensya. Pero, posible bang mangyayari ang ganon? Nako! Anything under the heat of the sun sa Hukuman Trial by Palakasan, pwede. Kasi wala naman silang sinusunod na due process of law eh. Diba? Oh. So, naabsuelto. Naabsuelto si Enrile, naabsuelto ang kanyang chief of staff, si Reyes, at naabsuelto din si Janet Lim Napoles. Ang bagman ng hindi naman siya talaga mastermind ng fertilizer funds coming. Hindi po siya. Isama mo pa yung malampaya. May malampaya pa yun, ha? Nihay-nihay, wala tayong nadidinig ngayon. Hindi siya. Kasi para ka maging mastermind, kailangan meron kang otoridad na manduhan ang DBM. Ilabas mo ang pondo, ang budget para kay ganito, kay ganon, kay ganito. May ganon bang power, poder? Si Janet Lim Napoles? Wala eh. Sabihin mo naman, konektado siya doon sa DBM eh. So, pwede niyang diktahan ang DBM na i-release ang pondo para kay ganito, ganito. Malabo din po yun. Bakit ka mo? Aba, yung DBM din naman aakto yan, wala utos sa kanilang presidente, sa kanilang amo na noon, si Gloria Macapagal Arroyo. Pag ginawa ng DBM yun, nagsarili, nako, palilintikan siya. At hindi siyempre papayag ang bagman ni Gloria Macapagal Arroyo. Sino bang bagman niya noon? Balitang-balita eh. Di ba, lumabas na yun sa mga pahayagan. Ibinulgar din niya noon ay Senador Ping Lacson. Sino pa? Kundi si First Gentleman. First Gentleman. Ang kanyang bagman. Paano yung second gentleman? Mas maliit na bag na lang ang hawak noon. Paano yung third? Lalong mas maliit. Baka ako na lang. Coin purse na lang ang hawak na. Hindi po ba? So, samantala, kung jury, kaya ikayatin natin na ang mga kongresista at mga senador, daluyungin natin ng pangangalampag. Mga kagalang-galang. Patunayan nyo na kayo nga mga kagalang-galang. Ihain na ninyo ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Amenda niya section Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Para mailagay riyan ang grand jurors na binubuo ng mga soberanong mga mamayang Pilipino at doon naman sa section o sa Paragraph 2, pareho pa rin Section 14 pa rin, Artikulo 3, Bill of Rights. Section 2, ilagay doon ang karapatan
ng mga mamayan na humusga. Ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan bilang mga juror. Oho. Sa hukumang trial by jury, mamayan ang huhusga kung akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trading, at iba pang mga kaungasan sa ating lipunan ay guilty o kaya ay inosente. Ha? Pambirang pati sa ha. Pero malamang kaysa malamang, ano po, abay, hindi naman iyan gugustuhin ng mga senador na nakaupo ngayon, ng mga mambabatas na nakaupo ngayon. Sapagkat parang yung ginawa nila, pag ginawa nila yan, parang na rin tinuldukan nila ang kanilang gininto ang pagkakataon na manggitata sa nakaw na kayamanan at mga makapang-abuso sa ating mga karapatan na na wala silang pananagutan. Di sila napapanagot. Ang bihira. So tanda po natin, tayong mga 99.9% Pilipinong mga etsapwera, ang biktima nila Sandamukal po tayo kung hindi tayo kikibo para tayo nakikipagsabwatan na rin sa kanila. Lalahanin po natin, ang atin po mga ninuno ay nagpatulo ng pawis, luha, dugo, maging nag-alay ng buhay sa ngalan ng demokrasya at kalayaan. Ang kaso na isahan ho tayo nung nilimbag yung 1935 Constitution, pinilipit yung due process of law. Hindi binigyan ng demokratikong kahulugan ang due process of law. So, anong nangyari? Ipinagpatuloy lang ang hukuman trial by palakasan na pamana pa ng Kastila. At ang nagdidikta kung ano ang due process of law, siyempre yung mga politikong nakaupo. Dati-rati sa 1935 Constitution, presidente lang. Pero noong nilimbag at ipinatupad na yung local government code, nako! Lahat ng mayors, gobernador, pwede na rin maghari-harian. Hindi ba kaya dumami yung mga private armies? Yung pondo nila, kalahati doon, yung nakukuha nila sa internal revenue allotment, internal IRA. Kalahati nun nilalagay ang timano nila sa intelligence fund. Para mabilis sila manakaw nang wala nang nihay-nihoy. Wala nang tanungan. So dumami. At syempre, hindi na rin sila basta-bastang ng national government, ng presidente, sapagkat pwede na invoke ang kanilang autonomy. So kadalasan ng mga mayors, bahagi ng kanilang era, lalo na lumaki lalo ang era ng mga local government units dahil sa nalimutan ko tuloy ang gobernador ng ng Batangas. Mandamo. Anyway, ang nagpanalo ng kaso noon ay ating kaibigan na si Jumalville. Attorney Jose Malvar Villegas. Mandan, bihira. Sige, kayo na bahala mag-research kung sino yun. So, lalo sila nagkaroon ng maraming kwarta sa local government unit, sa mga mayors. At pag ninakaw nila, hindi mapapanagot sapagkat sino mapapanagot sa kanila? Meron silang mga political dynasty. Minsan kahit hindi pamilya, magkaibigan, sa politika, nagtatakipan sila. So walang maaring kumanta. Di rin naman po pwedeng kumanta yung prosecutor, lagot siya. Diba? Malalagot siya, sasampahan niya ng kaso ito mo. Hindi pwede.
Samantala kung sa jury justice system, ito ang kagandahan, ito ang beauty. No? Pag sino, sa atin, kasi tayo ay mga mata tayo nga may patriotic kung tungkulin po tayo na pandayin ng ating lipunan para magkaroon po tayo ng makatarungan at makataong lipunan, di po ba? So magsusumbong tayo. Pag nagsumbong mo tayo, susulat lang natin. Pwede rin i-computer yung mga modus operandi na natuklasan mo sa opisinang pinaglilingkuran mo. Ako, ikaw halimbawa ay taga-DBM, janitor ka doon, abay may nakita kang mga anomalya o narinig mo o kaya nakita kang dokumento, ikwento mo doon sa mga grand juror. Lagay mo doon sa kanilang box. Hindi mo kailangan mo pakilala, hindi mo kailangan pirmahan. At sila na ngayon ang magpapa-imbestiga. Pwede lang utusan ng prosecutor, ang prosecutor pwede niyang i-deputize yung mga taga-NBI, maging yung mga police, para magsagawa ng investigasyon. At kapag hiniling, halimbawa, ng grand jury, kunin nyo sa PNP ang kanilang spot report, after operations report, sa nangyaring patayan. Abay, hindi po pwedeng tumanggi ang PNP. Kahit sabihin pa nila na merong executive order si Duterte na bawal ilabas itong mga impormasyon na to, hindi po pwede. Kasi, ang pinakawalang-wala nilang kaso, obstruction of justice. 12 taon na pagkakulong. Kaya nating 20 anyos yan, katulad yung sa Amerika. Para lalo sila, diba? Obstruction of justice. No? So, ilalabas nila yan. And then, ang magtatakda kung sasampa nito ng kaso hindi, tayo mga mamamayan, pag tayo po ay na-impanel bilang grand juror, sa grand jury, 23 katao. 12 ang kailangan boto para isakdal o kaya akusahan ang sino mang ungas sa pamahalaan. So hindi po hawak sa leeg, hindi masisindikato at hindi mamamanipula ng kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno, kahit na pinakaungas pang Pangulo. Kasi maging ang Pangulo, pwedeng tirahin ng obstruction of justice, pinakawalang-wala. Kung may ebidensya pa na siya pala ang protector ng mga drug lord, o siya mismo ang drug lord, nako! Alam mo yung sinasabi ng abogado dun sa pagdinig sa Quadcom, hindi ako masyadong sumasampalataya ron eh. Kasi sabi niya, kahit na inamin ni Digong na siya ang nag-utos, kung hindi niya naman aakuin mismo dun sa under oath na siya rito sa Quadcom, hindi po ba? At ang maganda yung punto ni Congresswoman Luistro, no? Ano ba siya? Jinky ba? Well, anyways, maganda yung punto niya, conspiracy theory. Kasi, merong inutos si Digong eh. At yan, hindi naman lingid sa kalaman natin isinasa publiko pa nga niya pinagyayabang ko eh. Diba? At, yung mga pulis, ay sinunod yung kanyang utos. Diba? So, may principal on inducement. Ito naman mga pulis yung nagsagawa, kung hindi man sila mismo nagsasagawa, utos nila sa kanilang mga birador. Pero karamihan sa kanila, nanghihinayang Nanghihinayang sa 10 mil. Na mapunta pa sa mga birador. O gusto na masolo yung 40 mil. Kaya sila na mismo gumagawa. Pero in fairness, may pulis ng colonel. Colonel ba siya o mababarang ko? Umalis. Nag-resign. Hindi niya masikmura yung pinagagawa sa kanila ni Digong. So may nag-utos. May sumunod. Ano pa hanapin mo? Beyond reasonable doubt na yan. May mga namatay Mabuti sana kung nagyabang lang, nag-utos lang, pero walang mga namatay. Diba, hindi mo po pwedeng sabihin na hindi. Kasi meron such thing, sa mga ebidensya, hindi lang yung solid na ebidensya. Merong
circumstantial evidence na kung tawagin, na mas may bigat din, katulad ng solid evidence. Although hindi masyadong mas mabigat kaysa doon sa solid, pero tanggap na yung circumstantial evidence kahit sa korte. In the absence of solid evidence, o testimony na may nakita talaga, pero ito, hindi mo na kailangan ng solid evidence. Ano ba? Usapin dito. Inutos ba ni Digong? At klaro naman. Mas maliwanag pa kaysa sikat ng araw sa tanghaling tapat. Ha? Na pinagyayabang ko na Hindi ba? May pinatay ako. Pinagyayabang ko na May namatay ba? Meron din. May pera bang ginamit na pang reward? Meron. May mga testimonya. Ano pa nga hanapin natin? Wala na nga. Wala. So again, dahil sigurado naman ako, hindi tatalima ang kongreso rito, mga senador at mga kinatawan. I hope they could prove me wrong na ihain ang amenda numero 1 sa Bill of Rights at ilagay ang batas sa kamay natin mga soberano. Sovereign nga tayo Diba? Bilang mga juror, siyempre, hindi naman po pwedeng yung literal talaga na nasa atin ng batas. So, kahit sino pwede mong patayin. Ginagawa lang yan ng mga taga-gobyerno ngayon kasi nasa kamay nila yung batas Diba? Lalo na kay Digong. O si Digong. So, kung hindi nga nila gagawin yun, meron tayong team juror advocate candidate na maghahain yan pagka sinuportahan. Sinuportahan ninyo. Sinuportahan ng ating hanay, 99.9% sa perang Pilipino. Ang kanilang candidacy. So may mga nagtatanong, bakit may dyan si Lacson, dyan si Soto, mga kulto na rin yan Wala namang nagawa yan sa bansa natin puro forma lang. Well, dyan si Pacquiao, kaya ito sabihin ko sa inyo. Kung hindi sila mismo ang magpahayag in public na gusto lang isulong ang ating amenda numero 1, ilagay ang batas sa kamay ng mga mamayan, abay, huwag niyo na suportahan. Huwag niyo na suportahan. Sa akin lang, sa nakikita ko sa mga tumatakbo, although initial pa lang yan, na sila yung mga may posibilidad na mahikayat sa ganitong panukalang batas na sumuporta. Pero kung wala silang public pronouncement hinggil sa bagay na yon, iitsapwera na ninyo. At simula siguro susunod na linggo, gagawin na rin natin yung dagdag pa ng mga juror advocate candidates, na lalo na kung meron na silang public pronouncement. Right? Pero, ang sigurado, etong si Colonel Kirubin, approve na sa kanya yung ating pong panukala na amenda numero 1. Pero, Colonel Kirubin, mas maganda kung ikaw mismo magpahayag ka ng public announcement na ikaw ay talagang kasama sa susuporta ng paghahay ng amenda numero 1 sa Senado. Maging sa ating mababang kapulungan sa aking mga kinatawan. Si Greco Beleca, handa din siyang pumirma. Katulad ng pinirman ko na sagradong kasunduan sa mga mamayan na pag hindi ko ginawa, na maghain, pag ako ay inyong pinahintulutang maging senador, ay ako po ay magre-resign. Pag hindi ko ginawa mag-resign, pwede niyong gamitin yung kasunduan para ako ipatalsikin sa pwesto. Parang nagkwentas claras to tayo. Si Manny Pacquiao, nung tumakbong presidente yan in the last election, nagpahayag yan na gusto niya rin ipairal sa bansa ang jury justice system. So para lang malinaw, pambansang kamao, kayo po ay aking hinihikayat na magpahayag sa publiko na yun pa rin ang gusto niyong mangyari. Maging jury justice system po tayo rito. Diba? Si Toto Kausing, Bertini Toto Kausing, juror advocate din po yan.
Yun yung mga sigurado. Cheers, juror advocates. Pero inuulit ko, pag hindi sila mismo ang nagpahayag, in public, huwag yung suportahan. Diba? Ayos. Pero mas maganda kung bukod doon sa pagpahayag in public, ay pipirma din ng kasunduan, sagradong kasunduan sa mga mamayan, dito pong mga mapupusuan nating juror advocate candidate. No? So, bottom line, tayong mga butante, ang huhusga. Hindi po ba? Well, anyways, ang juror revolusyon ay salbasyon ng ating nasyon. 99.9% sa perang Pilipino. Kaya dapat all out po tayo dito sa suporta rito. Gamitin po natin ang ating dumadagungdong na yung boses sa social media. The silent majority, no more na po tayo. Igiit natin sa mga sa mga kongresista, sa lahat ng botante, ang suporta para sa mga juror advocate candidates. Huwag na natin ipamana pa, ang kaapihan na dinanas ng ating mga ninuno, ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang, dinanas natin din sa kasalukuyang henerasyon. Huwag na natin ipamana sa susunod pa na salinlahin kayo manggi. Maawa naman tayo sa kanila. Gampanan natin ang ating patriotikong tungkulin. Huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Huwag tayong magsawalang kibo. In other words, kibo, matitino upang ang ilang mga may sungay huwag nagtatagumpay. Kaya dapat lang, juror ka, juror ako, juror tayo. Kung po nyo lagi nakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. 6'2", Kilatis Lagare po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines.